Nagmamakaawa siya sa akin na balikan ko siya. Hindi ko masabi na gustong gusto kong bumalik sa kanya. Nag-aalangan ako dahil successful na siya. At ako naman ay lubog na lubog pa rin. May ka-live-in ako at siya naman ay 17. At ako naman ay 24 na. Nagkakilala kami noon sa Facebook at nag-open siya sa akin ng kung anong ginagawa sa kanya ng family niya. Sinasaktan kasi siya physically at naawa ko sa kanya kaya naman nag-decide kaming dalawa na magsama. Sa kalahating taon na pagsasama namin ay masasabi ko sa kanya na napakasipag niya. Kasi kahit na may sakit siya ay ginagawa niya pa rin ang mga gawaing bahay. Kahit nga pinipilit ko na wag na niyang gawin. Napakabait niya rin sa lahat ng relatives ko at lalo na sa mga inaanak at mga bata. Kapag nag-aaway kami, ako talaga yung may kasalanan. Kasi ako naman talaga yung naghahanap ng pag-aawayan namin. Hindi kasi ako sanay nang hindi kami nag-aaway. Sa totoo lang ay napaka-loyal niya at napakabait at napakasipag. Napaka-sweet rin niya sa akin. Marunong din siyang humawak ng pera at napapagkasya niya yung mga pera na kahit alam kong hindi magkakasya. Napakatipid niya sa sarili niya at walang luhong binibili. Pati nga sa pagkain ay napakatipid niya. Na kung hindi ko pa siya bibilhan ng makakain ay hindi talaga siya bibili. Sa kabila ng mga magagandang ginagawa niya sa akin ay nagawa ko pa siyang lokohin. Oo, niloko ko siya at iniwan ko siya. Dinala ko ang babaeng pinalit ko sa kanya sa tinitirhan naming boarding house at pinaalis ko siya. That time hindi ako nakadama ng lungkot kundi saya. At bago siya tuluyang umalis ay nag-usap muna kami at ang tanda kong sinabi niya sa akin ay ayaw na ayaw kitang nakikitang nasasaktan. Kung mas masaya ka sa kanya, sige, sa kanya ka na. Pero kung nasasaktan ka na at iniwan ka niya, bumalik ka sa akin ha. Tatanggapin pa rin kita kasi mahal kita. Lumipas ang isang linggo ay nagulat na lang ako dahil nakita ko siya sa labas ng kwarto namin. Dala-dala niya ang mga gamit niya at ngumiti siya sa akin. Tinanong ko si tita kung bakit siya nandun at ang sabi lang niya sa akin mangungupahan daw siya sa likod lang ng kwarto ko. At nung nakatira na siya sa likod ng kwarto ko, dun ko naman nakilala yung bago kong partner. Kung ang ex ko ay masipag, ang bago ko naman ay napakatamad. Pati pagligo ay hindi niya pa magawa. Hindi niya pa rin ako ay pinagluluto. Napakatamad niya. At hindi talaga siya gumagawa ng gawaing bahay. Minsan pa pumapasok ako sa trabaho nang walang dalang baon na kanin. Buti na lang at binibigyan ako ng ex ko ng kanin kapag alam niyang hindi ako nakapagluto. Thankful ako kasi dahil sa kabila ng pag-iwan ko sa kanya, hindi niya pa rin ako pinababayaan. Tumagal yun ng 1 taon at nagulat ako dahil pagdating ko ay wala na siya. Sabi ni tita, umalis na siya. Nalungkot ako pero kasabay nun ay inaway ako ng partner ko. Gutom na raw kasi siya at dahil doon ay pinalayas ko siya. 1 linggo nang wala yung ex ko ay inisto ko siya sa Facebook at nakita kong successful na siya at may bahay at lupa na siya at may sasakyan. Napaiyak na lang ako noon. Linggo ng umaga ay nakareceive ako ng chat galing sa ex ko. Nalaman daw niya na wala na kami nang pinalit ko sa kanya at ang sabi niya pa ay kami na lang daw ulit. Nagmamakaawa siya sa akin at hindi ko masabi sa kanya na gustong gusto kong bumalik kasi mahal na mahal ko pa siya. Pero nag-aalangan ako dahil successful na siya at ako naman ay lubog na lubog pa rin. Sa totoo lang ay hindi ko alam yung gagawin ko kahit na gusto kong bumalik sa kanya ay parang ayoko. Sinabi ko sa kanya yung rason at ang sabi niya sa akin ay wala daw siyang pakialam kung walang-wala daw ako at ang importante daw ay magkasama kami kasi mahal na mahal daw niya ako. Mamilin, gusto ko sana ng advice kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Letter sender, rek. Ngayon mahal na mahal mo kamo. Pero nung mga panahon na wala siya at nakasandal siya sa'yo, pinalayas mo, pinagpalit mo, bumalik siya, nagpapansin siya. Wala sa plano mo yung balikan. Ngayon na may nasabi, successful na kamo, mahal na mahal mo. Kagaling. Oo, tama yan, wag mo na siyang balikan. Yan ang pinakatamang desisyon na gagawin mo. Total naman magaling kang bata ka, inam ka. Magaling ka lang kung may mapapakinabangan ka. Mahilig kang magpalayas. Hindi ka niya deserve, sorry to say. Humanap ka ng babaeng kayang pagtiisan ng ugali mo. Yung kasing level mo. Yung hindi mo idadamay sa tarantaduhan mo. Hindi pwede sa'yo matinunggaya niya, mapagsamantala ka. Ipaubaya mo siya sa iba nang makita niya yung deserve niya. Bukod kasi sa manloloko at hindi makontento, ang tigas ng mukha mong magdala ng babae sa bahay habang kayo pa. Magsumikap ka, ayusin mo yung buhay mo. Simulan mo sa sarili mo. Pero kung hindi ka magbabago, deserve mong mapunta sa babaeng ikasasakit ng ulo mo.